Okay mga ka-farmer, good morning. Isang napakagandang umaga sa atin dito sa taniman dahil sa wakas after 3 weeks kagabi umulan na. Habang nagdidilig tayo, yung ulan parating. Tumigil lang tayo nung nahulog na talaga yung ulan. At ayun na, umaasa lang tayo sa dilig. Walang ulan, mainit masyado kasi pag walang ulan tapos di ka masipag sa pagdidilig, yung talbos mga kaparmer hindi yan gaganyan, ay mag cut off yan eh. Tapos kagabi pagkatapos umulan, kahit naman di gaanong malakas yung ulan, kahit papano nakabasa at saka nakasipsip din yung tanim ng tubig. Nag-ano na tayo, nag-aabuno. So far ganito pa naman yung bunga. Yan, may mga bunga dyan nakatago sa ilalim. Yan. Yan. At pagkatapos ng ulan mga ka-farmer, naglalagay na tayo agad ng abono. Yan. Kailangan na naman itong dadamuhan. Ang ginamit natin is winner lang puro. Usual naman talaga ginagamit natin dito pag mag winner 1:1 talaga yan ng nitrabor. Kaso inalis ko yung nitrabor dahil kina-convert ko sa foliar. Kung nakikita nyo yung ginamit ko na isang foliar na calvoseng, calcium boron and zinc, kaya nga yung part nung nitrabor sa granule, pinalitan ko ng winner. Instead na 5 kilos ang winner, 5 kilos ang nitrabor dito sa ating 953 na puno na talong. Ginawa kong 10 kilos ang winner lahat, para mas makakuha pa siya ng mas maraming NPK. Pero ano naman mga ka-farmer, yung winner mayroon na rin yun siyang micronutrients at saka secondary macro, yung sulfur, magnesium, tapos boron, zinc, manganese, mayroon na rin yan siya. Pero bakit mas prepare pa ako doon sa foliar, yung instead na yung nitrabor. Yung nitrabor kasi mga ka-farmer, nitrate, calcium at saka boron. Yung di kasi tayo makakaasa na mas mabilis yung pag-akyat niya sa tulong ng tubig, potassium at saka nitrogen para makaakyat yan siya. Mga immobile elements kasi yung calcium at saka boron mga ka-farmer, kaya mabagal yung pag-akyat, maliban na lang kung madala siya ng potassium. Kaya lalo na pag magpakulang-kulang sa tubig, mahina ang pagta-transport talaga yan paakyat sa taas sa halaman. Kaya ginagawa natin, mas prepare na lang ako doon sa foliar dahil niririkta na natin, sinusubo na diretso sa bunganga, doon sa dahon, sa stomata ng dahon, mahihigop yan. So magkakasalubong sila nung NPK, nitrogen, phosphorus, potassium na inilagay natin sa lupa. Pag akyat noon, magkakasalubong na sila. Okay, kaya ganun ang ginagawa natin mga ka-farmer. Kaya asahan natin to na mas magiging okay yung resulta. Ngayon nga mga ka-farmer, umpisa nang dumami yung bunga ng talong natin dahil nga yung nagda-drop na tong bunga nito nung pagkatapos ng 14th harvest. Kasi nung 14th harvest natin, almost 400 yung nakuha natin dito, mga nasa 490 plus, 390 plus, bumaba sa 199, tapos bumaba sa 70 plus lang. Tapos nung huli
Yung huling harvest natin, pang ilan na ba yun? 17 ba yun? Ano yun? 136 ang good plus 180 plus yata yun, 190 ganun. Nakalimutan ko yung pisada. Ayun, marami namang bunga na lumalabas na. Yan. Sunod-sunod na yan. Mga ilang harvest na naman to, 5 hanggang 6 na marami. Sana magiging okay. At saka yung panahon din para hindi tayo magagastusan ng oras sa kakadilig. Okay, yun lang muna mga kaparmer, kaya ako inalis yung nitrabor at pinalitan ko ng winner. Kung tutuusin, medyo mas mataasan tayo sa gastos dahil winner, pero yung balik din naman mas more pa, mas maganda. Pwede naman bawasan yung dami ng winner dahil may Calvosync naman at saka ibang foliar pa tayo na ginagamit, yung iSmart at saka tonic. Pero okay lang, walang problema sa atin din naman ang balik niyan diyan sa tanim. Okay, salamat mga kaparmer.